Network Entertainment. Okay lang ipagawa sa'yo lahat. Oo. Ngayon, pagka magaling ka na, Oo. ikaw lang nakakaalam sa mga ginagawa, saka ka mag-resign. Oo, di ba? Parang, di ba parang kasi, pag minsan binabalagong ka sa kumpanya parang lahat pinapagawa sa'yo Dapat wag kang malungkot na ma-depress lahat. Ako na lang sa akin inuutos. That is an opportunity for you to learn. Number 2, that's an opportunity also for you to grow. That's also an opportunity for you to leverage. Leverage, syempre, wala silang choice They're dependent on you. Ikaw na nakakaalam. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Okay, hindi ko na patatagalin to. Ang guest natin, napagkakamalan ako kung minsan, financial advisor, ang pambansang wealth coach, walang iba kundi si Chinky Tan. Thank you, Sir Stan. Oo, parang sinasabi magkapatid daw kami. Oo. Pero mayroon siyang younger and mature version. Kayo na mamili. Magkaboses daw tayo, sir. Talaga? Oo, napagkakamalan ako sa elevator, sa restaurants. Nung isang beses, kumain ako sa isang Chinese restaurant. Oh. Lahat ng staff lumabas, nagpa-picture sa akin. Oo. Tapos tinanong kung ano yung Facebook page ko. Nung pinakita ko Stanley Chi, tapos sabi nung isang kusinero, nung siya na lang, akala namin kayo si Chinky Tan. Ako rin. Ako naman, nung pagpasok ko sa TV5, sabi niya, Sir Stan, umuo na lang ako. Hi there. Minsan, natitempa ko na, akuin ko na, ako nga si Chinky Tan, para pag nagpa-picture sa akin, itatag kayo. Oo. Kaya lang baka hingan ako ng ipon box, wala akong mabigay. Kasi lalo na pagka bare months, magki-Christmas, malapit na New Year, marami bumibili ng mga ipon box ninyo. Exactly. At pag-uusapan natin para sa mga employees dahil malapit na bigay ng 13-month, yung mga iba, evaluation ng empleyado at nag-iisip-isip sa kabilang kumpanya. Yeah. Yun. Ano pwede nating ipayo sa mga immortal na yan? Yung mga immortal out there, una nagpapasalamat ako sa Stanley for inviting me. Pag tayo nagkaroon ng extra money, ang pinaka-first siguro priority natin is, ang goal is to achieve yung financial peace. And kung ano yung peace, depende sa tao Kung ikaw may utang ka, gusto mo bang may utang ka na stress, or gusto mo magkaroon ng peace of mind na wala kang utang? Siyempre, kailangan peace of mind. Importante yun. Kung priority mo yan, pambayad mo muna sa utang. Wala mo nang masyado yung rewards sa sarili. Kasi pag ni-reward mo sarili mo, for one day, masaya ka. Pero for the next 1 year, stress ka na naman kasi may utang ka. Pero if you start paying off your debt, I think that will be a good start. Yung pangalawa naman, pag meron kang extra, ang next pwede mong gawin, the goal is padamihin. Ang goal mo dapat, ang pera, hindi siya hindi siya consumable. Dapat para siyang binhi, 'di ba? Seedling, you plant the seed so that it will grow and bear fruit. And once you bear fruit, doon ka mag-enjoy sa fruit. 'Di ba? Not from the seed. So, palakihin mo, magnegosyo ka, mag-invest ka. I think if that is your goal, magbayad ng utang, magnegosyo at mag-invest, perfect na 'yon sa 13th month. Pero not every employee is bagay na magnegosyo. Kaya nga, mag-invest. Or if not naman, when you say investment, hindi lang kasi siya investment lupa na mataas, di ba? Ano man pinaka-best investment is invest in yourself. Yan. All you need to do is you're just one skill away to double your income. Kunyari, hindi ka marunong like for example, hindi ka marunong create ng funneling, or like for example, create a funnel to sell a product, 'di ba? But if you learn how to create a funnel, 'di ba, yung tinatawag namin tofu, mofu, and bofu, top of the funnel, mid of the funnel, and bottom of the funnel, to be able to get the right client to buy the product, 'di ba? If you can help companies, yan ang isang malaking need ngayon. Maraming kumpanya, mababa ang benta. Pero kung imagine mo, matulungan mo, 'di ba? Like yung mga car 'di ba, kasi sila, qualify sila na right prospect sa real estate, sa Imagine mo yan. Ang laking pwede mong i-charge kasi kinikita nila milyon. Even kung kumuha ka ng percentage, sige, para to prove that my system works, I will only charge you 1%. Okay yun Success fee. Kung nagbenta sila ng condo, 5 million, 10 million, kahit kumita ka ng 1%, ang laki na nun. Oo.
Diba? At saka habang natutulog, di ba? Kasi habang natutulog ka, kumikita ka. Kunyari, bumenta ka ng 10 million, that's 1%, that's 10,000. Pero hindi naman ikaw magbebenta, yung agents magbebenta kasi pupunta sa agents siya, kakausapin eh. Agents may 3%, broker may 5%, ikaw extra ka 1%. So imagine mo lahat to, kunyari bumenta yung company ng 100 million. At may ano ka, 1 million ka. Oo. Malaking bagay yun, ha? Oh, because of one skill. Okay. So, ito, yung mga binibigay ninyong financial advice, Sir Chinky, di ba, dati, sabi nyo sa amin, nagbebenta kayo ng kung ano-ano. Yeah. Di ba? Nagbebenta kayo ng tissue paper. Yes. No? Yun yung parang bata pa lang, negosyante ng ano nyo. Yeah, kasi yun nga sinabi ni mama ko na hindi ko makalimutan. Bakit mo pagyayamanin ang ibang tao kung kaya mo pagyamanin ang sarili mo? Diba? You work for yourself, you don't work for others. Again, there's nothing wrong if you work for others. Again, that's a starting point. Pero ultimately, mas maganda pa rin, ikaw pa rin eh. Di ba? Yung parang ownership eh. Pero ang problema, Kuya Stan. Marami kasi yung parang natatakot. Yung sa business kasi mamaya isipin nila, ito lang yung pera ko, pag nalugi ako, wala na akong emergency fund or wala na akong ipon. At saka hindi lang yun. Parang sanay na sila sa 15 at 30. Oo. Diba? Parang safe eh. Diba? Parang they're living from paycheck to paycheck, which is, di ba, hindi rin advisable yun, sir eh. Yeah, it's okay for you to, ito yung diskarte. I'm not saying that you quit your job. Diba? If you're listening out there. Ang sinabi ko, keep your job. Yan your main source of income mo. But start something on the side. So that you can have a second income. And you wait until such time na mag-grow to. Pag nag-grow to, probably you will have better options. Should I stay or should I already start my own? Di ba? Oo, totoo naman yun eh. Pag mas malaki na yung kinikita mo dun sa side hustle mo kaysa dun sa monthly mo, mag-isip-isip ka na. Pero yung mga ibang empleyadong gustong lumipat ng ibang kumpanya, gustong mag-resign. Di ba, lagi natin sinasabi na dapat meron kayong emergency fund. 6 months to 1 year na panggastos mo. Tama. Di ba? Tama. Yung mga iba na gustong pataasin yung mapirata sila. Okay lang sa akin yan. No? Number one, na if you want to seek for a greener pasture, however, you have to consider na hindi lang yung financial aspect. You have to consider also yung work environment, yung culture. Di ba? Like for example, baka dito sa company to, you call the shots kasi nga leader ka. Pero after that, sa kabilang kumpanya, hindi na. Kasi may boss ka pa. Tapos iba na yung politics, iba na yung ano. Yes, yung ano. Dynamics. Hindi mo na nagagawa yung gusto mo, nawala yung freedom mo. Parang baka magsisi ka. Hindi lang kasi pera yung pinag-uusapan natin eh. Ako, I always tell people, yung parang, there's no such thing as permanent employment because nothing is permanent in this world. But there's such thing as called as permanent employability. You make yourself so valuable in the organization that the organization cannot afford to lose you. Sir, may nakita akong TikTok video mo na kumakalat dun sa speaking engagement mo na sinasabi mo na okay lang ipagawa sa'yo lahat. Ngayon, pagka magaling ka na, ikaw lang nakakaalam sa mga ginagawa, saka ka mag-resign. Oo, di ba? Parang, di ba parang kasi pag minsan binabalagong ka sa kumpanya parang lahat pinapagawa sa'yo Dapat wag kang malungkot na ma-depress lahat. Ako na lang sa akin inuutos. That is an opportunity for you to learn. Number 2, that's an opportunity also for you to grow. That's also an opportunity for you to leverage. Leverage, syempre, wala silang choice They're dependent on you. Ikaw na nakakaalam. Diba? You can tell them, ito yung production ko, i-justify mo lang. If you want to seek for a bargain, you want to bargain for a better rate, ito yung nadi-deliver ko. Numbers cannot lie Nabebenta ko 10 million. Ang profit natin dito 5M kasi 50%. Diba? Ito yung sweldo ko. Baka pwede naman natin i-adjust. Pag kunyari, kung hindi mo nakikita na talagang may opportunity na i-adjust ka, wala, okay lang. Ang gawin mo, maghanap ka na ng iba. Diba? Kasi hindi nakikita yung value Diba? Underpaid ka nga Oo. And undervalue ka pa. Oo. Tapos overwork ka pa. Exactly. So, sa mga, yung mga naiinis sa mga kaopisina nila, naiinis sa boss nila, ano ba yung dapat na mindset? Kasi, you also inspire employees, you inspire people sa mga speaking engagements ninyo. Ano yung pwede nyong sabihin sa kanila? Not everyone is lucky to have a good boss. Di ba? Alam mo, the single most stressful thing that can happen to a person is trying to control the things you cannot control. Yung mga ibang tao, yung attitude nila, kaya mo bang kontrolin? Hindi.
O yung boss mo ba kaya mo ba control Hindi eh? rin eh. O, so wala kang choice. You're stuck with that. How you can control is how you respond to the situation. Number 1, you prove that you are better. Or number 2, sabihin mo, di ba, meron ka na yung kasabihan, if you cannot stand the heat of the kitchen, anong gagawin mo? You get out. Oo. Di ba? Kung nakikita mo na hindi na align sa values mo, hindi ka na happy, alam mo wala ka ng growth, di ba? Kailangan mo na talaga maghanap. Pero bago ka mag-resign, do not make an emotional decision. Dahil napanood mo na itong podcast na ito, napakinggan mo itong podcast na ito. Kailangan, again, babalik naman tayo sa practical reality. May 3 to 6 months ka na bang emergency fund? Number 2, may lilipatan ka na ba? Kung wala pa, wala kang choice. You have to stay. Magtitiis-tis ka muna. Pero Of course. ano naman tsaga-tsaga rin lang. Kasi may mga employees na yung lagi sila nagrereklamo na gusto nila mag-resign pero hanggang ngayon nandiyan pa rin. Maraming ganun eh. Oo naman. The first job na pinasukan ko, may isang matandang employee na sabi niya, gusto ko na mag-resign pero hanggang ngayon nandun pa rin eh. 30 years na nandun pa rin. Nandun pa rin eh. Hindi kasi nga nauuna yung fear eh. The fear of the unknown, the fear of the future, the fear of failure. Diba? Baka yung fear, baka bumalik pa rin sila, humingi silang trabaho from the same company. But let me tell you the truth and the truth will set you free. You cannot make decision based on fear. When you make decision based on fear, 90% of the decision you're gonna make is gonna be a wrong one. Kaya nga, I always tell people, kung magde-decide ka, major decision in life, you make a decision when you are optimistic, when everything's doing well. When you make decision based on fear, worry, doubt, unbelief, and stress, mali yan. Kasi may mga iba, mababa yung self-esteem nila kasi wala sila sa Big Four. Eh, Na school, ganun, di ba? Kaya nga, kung mababa ang self-esteem mo, you can still work it out. You join yung mga personal development, di ba? Like for example, ako wala nga ako sa Big Four eh. Kasi hindi naman ako nakapagtapos. Di ba? By the grace of God, di ba? Wala namang kumpanya na humingi sa akin ng resume pag ini-invite ako sa speaking engagement. Di ba? Because I work on my personal development. Kasi sabi nga nila, wala yan sa eskwela, nasa estudyante rin yan. Diba? Mas maganda kung okay na estudyante, okay pa yung eskwela. Diba? Oo, may advantage naman, pero mabubuking din pag nakita mo na sa trabaho pag nakasama mo na And ito sinasabi ko sa underpaid, yung attitude, importante. Kahit gaano ka kagaling, kung mahirap kang katrabaho, masama ugali mo, walang tatagal. Yeah, talking about that, no, if you want really to improve as an employee talaga, as a person, you have to process 3 things. Ito yung tinatawag nating ASK framework. ASK. Attitude, skills, and knowledge. Attitude is your way of thinking, your mindset mo. Skills, syempre, yung communication skills, selling skills, kung ano yung trabaho na ginagawa mo. And then knowledge, your information, yung alam mo. But if I'm going to grade it, it's always 80% attitude, 10% skills, and 10% knowledge. Why? Because skills and knowledge can be learned, but attitude is hard to unlearn. Yes. Totoo yan. And tsaka pag may hindi ka alam sa trabaho, walang masama kung mag-ASK ka rin. Mag-ask ka sa mga mentors mo. Exactly. Sa mga kaopisina mo. Kay bata o matanda yan, okay lang. Marami kasi hindi nag-ask kasi nga, ang problema kasi may pride. Yun. Diba? Alam niyo naman, di ba, Kuya Stan, napakahirap lunukin ang pride lalo na kung ito ay bareta. Sana kung powder. Hindi, yung iba kasi, Gen Z, tapos may iba boomer na kaopisina, may mga generation gap. Yung mga iba, Gen X, no? How would the younger generation make pakisama to the older generation and vice versa? Alam mo, yung mga young generation, no, let me encourage you. Yes, you have the skill, you have the talent, but you don't have the experience. Alam mo, ang pwede kong gawin, if I know of someone na medyo I would try to learn from this person. Bakit? Let me tell you the truth, young people. Experience is not only the best teacher, but learning from other people's experience and mistake. So that's the best teacher. So you live off with the experience of yung the mga more mature people, senior. Then number 2 naman, yung mga senior naman out there. Yes, marami ka experience and knowledge, but you don't have the skill of the young people nowadays. Grabe. Ikaw nga hirap ka nga mag-open ng mga apps and everything. Bigay mo sa 2-year-old, kaya Di ba? So, unleverage din naman natin yung kanilang skill, energy, and talent and time. Di ba? Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home.
With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity. Professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters. Rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. Imagine mo if you merge together with your experience, with your knowledge. Diba? Meron sila implement, ay, sandali lang. Magandang idea pero ginawa na namin yan, hindi nag-work eh. Diba? Pero ikaw naman wala kang alam. Diba? Pero, tapos yung experience mo, ilalagay mo sa in terms of yung parang specialty ng mga kabataan, magbo-boom yan. Oo. May generation gap talaga kasi napapansin ko rin sa mga Gen Alpha na yata, no? JA na tayo. Yung communication skills. Pag nakipag-usap sila sa mas matanda, parang kaedad lang nila. Eh tayo, yung mga mas matanda naman, medyo parang nababastusan ako dito sa empleyado. Yeah, masyado silang assertive, masyado silang minsan walang respeto, but we have to understand. Kasi yan yung environment nila eh. That they get to express whatever they want to express right now. That's the reason why it's a reminder also sa mga young people out there. When you want to express, it's okay for you to express, but express it in a respectful manner. Ganun din sa mga anak ko eh. They're very expressive. But yun nga, tendency, parang kausap niya. Oo, nakakalimutan na niya na kailangan may respeto pa rin. Pwedeng sample nung when you communicate sa mas bata. Kasi you also have I have a 24, 22, and 20. Yun. Tapos may 50 people ka sa team. Yeah. So, iba-ibang edad, iba-ibang ugali. How would you communicate with them bilang ikaw yung boss, ikaw yung padre de pamilya? Alam mo, yung principle naman, it's remains the same. Diba? Yung parang sandwich approach. Yung positive, negative, positive. First, appreciate mo. I really appreciate yung commitment mo talaga. But I know that you will improve better. You will improve better if you work on this area. I think do you admit na medyo kailangan mo ng tulong in this area? Do you need help? Oo. Ayan. Do you need help on this area? If you need help on this area, I can help you. Diba? And then number 2, ang isang natutunan ko is we must create an environment for young people for them to be honest and then tell kung ano yung mga weakness and mistakes nila. Kasi, di ba, I can still remember with my son when he was young, pag uwi ko, mga 5 or 6 years old siya, umiiyak siya. Sabi niya pa, I'm sorry. Why? Because I broke something. Sabi ko, what? Please don't be angry. Sinabi niya, he broke my iPad. Nabasag yung screen. Sabi ko, okay, nung nakita ko broke yung iPad, sabi ko, son, I'm proud of you. You're proud that I broke your iPad? Can I break another one? No, sinabi ko, I'm proud of you because you told me the truth. And honesty for me, it's very important. And I know, and I will tell you, you are more important than the iPad. So, in other words, we created an environment for them na to tell yung mga mistakes nila. Kasi, pag nagalit ako, ba't mo binigay yung iPad na yan? Next time, pag may ginawang mali yun, ano sa palagay mo gagawin niya? Matatakot na yan, hindi na magsasabi exactly, sa'yo. Kasi alam niya magagalit ka na eh. But if we just, again, try to open the conversation. Okay, bakit? What did you learn from this? How can we do better? Diba? Kung ganun ka makipag-usap, magbabagong perspective mo. Okay. Yung mga employees natin, they go to the office 9 to 5 o 9 to 6, ganyan. May mga ibang empleyado lagi nalilate. Okay. Diba? Meron ba kayong grace period? Are you lenient sa mga sa mga attendances na ganyan? Kasi ang old school naka-time card. Pagka na-late ka, babawasan ka. Hindi ako personally hindi kasi kami ganoon eh. Ako I don't gauge people based on their time only, but I gauge people based on the results that they produce. Kasi medyo results-based kami. Anin ko na ikaw pinakaunang pumapasok, ikaw pinakahuling papasok, pero wala naman nangyayari sa ginagawa mo. I would rather have a person na talagang, hindi masyadong, maraming oras ang ginagawa, pero productive siya. However, may balance din yon. May balance in the sense, if you want to instill naman discipline on the people,
Di ba? Kailangan they have to honor time. Di ba? Kasi kung ikaw, kulang ka sa disiplina on that aspect. Di ba? Sa oras lang eh. Oras lang eh. Hindi mo na nirerespeto, paano ka pang demand. Di ba? Sa totoo lang, I can never forget. I did a business with the Japanese and then my time was 2 o'clock. I arrived at 2:15. Patiently waited for me. After waiting, shook my hands. After shaking my hands, stood up, walk out. Ganun yung Japanese. Oh, no, yeah, because sir, we haven't discussed. Yes, but you're late. Yes. Sir, sorry, it's traffic. Is traffic a normal occurrence or rare? Sabi ko, normal. So, sinabi sa akin, how can I trust you with my money if I cannot trust you with my time? For ever since that day, talagang hindi ako nalilate talaga. No, hindi ako nalilate. Especially sa events, speaking engagement. Kasi imagine mo, if I'm late by 1 hour and there's 1,000 people there waiting for me, ang nawala hindi isang oras, that's 1,000 hours. Grabe. So, speaking of yung mga speaking engagements, do you charge ba pagka ini-invite ka? Yeah. I charge whenever that company, organization also makes profit. Kunya real estate company or insurance company. Uy, encourage mo ng mga tao ko. Pag in-encourage ko yung tao mo, bumenta sila, kikita ka ba? Syempre, kikita yun. Masaya ka ba? Oo, masaya yan. Oo, masaya ka, di ba? Masaya rin yung tao mo. Pero ako, malungkot. Okay yan, ha? Oo, di ba? Hindi, yan ang philosophy ko. Pero kunyari, ikaw student body ka, student body. Oo, hindi naman kayo nag-charge. Oo. Free yun. Di ba? I won't charge you. Di ba? Pero next, school. Yung schools. Yung mga schools, Yung schools, kumikita. kumikita yun. May tuition fee? May tuition eh. Oo. Ay, magcha-charge ako. Basta pag non-profit ka, hindi ka magcha-charge. Win-win. Di ba? Ikaw, wala kang kinita. Ako wala akong kinita. I will give my time. Oo. Pero pag ikaw may kinikita, ako walang kikitain, sandali lang. Hindi bang win-lose yun? Oo nga. Medyo lugi, di ba? Ganun lang naman. It works on a basic principle. It's never about money. It's about principle, not taking advantage of others. Ang Pinoy culture kasi nahihiya maningil. Nahihiya magbigay ng rate na mataas, no? Ito pang pang mga employees na may mga side hustle na nagbi-business. Wala namang problema eh. As long as naman justifiable yung rate mo, you offer the value. Di ba parang ako, iniisip ko, like for example, I coach business people. Di ba? If I can help you to earn 1 million pesos, are you willing to invest at least 100,000? Siyempre, di ba? O pag sinabi mo, ay hindi, 20,000 lang. O sige, I will not do business with you. Because you're taking advantage of people. Bibigyan ko sa'yo 1 million, babayaran mo ako 20,000. Hindi ka ba lugi? Oo, lugi ka. At least as a matter of fact, kung negosyante ka nga eh. Even if you pay 200,000 or 300,000 for 1 million, still good yun eh. Oo. Di ba? So ganun yung principle. So tama lang na yung mga iba dyan na sumasideline, mangumisyon kayo. Walang problema yun. Like for example, yun nga eh, may kaibigan ka na gusto magbenta ng, let's say, sasakyan. Tapos may kakilala ka na gustong bumili ng sasakyan. Tapos, i-refer mo naman ako. Di ba? So, nung refer ka, hindi mo kinausap. Di ba masaya nagbenta? Oo. Masaya yung bumili. Oo. Pero yung nag-refer, malungkot. Oo. Dapat, bago ka mag-refer, sabihin mo, okay lang ba Stan na pwede ka bang mag-set aside ng percentage or pwede ako magpatong ng konti? Kung magkatuluyan, at least masaya ka, masaya siya, masaya ka rin. Oo. Para, patas lahat. Oo. So, Again, hindi sa pera yan eh. It's a principle of being fair. Baga parang lahat kayo well compensated kahit paano, di ba? Oo. Kaya nga ako, I avoid people na talagang yung sa umpisa maganda usapan. Oo. Nung malapit na, nung kumikita na nagbabago, wala, dinadrop ko na agad yun. Oo naman. Oo. Di ba parang? Bigyan ko yung trivia dati, consultant ako kay Sir Chinky. Sa marketing. Sa marketing. Tagal din. Oo. Di ba? Ayun. So, actually, very professional yung team ng, Team Positive. Yeah. Very techy. Sila yung nauuna. Naalala ko, nagmi-meeting, tapos parang naglalaro tayo ng game. Pupunta ka sa meeting room tapos may mga kanya-kanya kayong characters. No, magaling yung the HR, yung sila Kiko, di ba? Magaling yung team nila eh. How do you manage a very,
lean and mean, tapos very professional na ano. Ang Yeah. ganda ng kultura sa inyo eh. Yeah, alam mo, grace ni God yan because we've been working from home for 18 years. I'm the number one parang OG and proponent of working from home. Kasi because of the traffic situation, binilang ko 4 hours of travel time, 1 hour of trying to get a ride. That's around 5 hours per day times 20 days, 100 hours. That's almost 4 days in a month. Diba? 4 days in a month times 1 ng 12 months. That's almost 1.5 months. You're stuck in traffic, unproductive. So, sabi ko, why don't we convert our traffic time to more productive time? You just work from home. So, lahat ng setup namin, I have 50 employees from HR, video editor, graphic artist, lahat, naka-work from home sila. So, super happy sila. Number 1, they save time. Number 2, they have time with family. Number 3, wala silang travel expenses. Number 4, food cost nila bumaba. So, kahit na, like for example, pardon me for saying this, di ba, yung parang, anong mas maganda? Na kumita ka ng 50,000 a month? Na you work na sa office, pero kumita ka ng 25 to 30,000 sa bahay ka. Anong pipiliin ng tao? Yun, nasa bahay. Hindi. Ang pipiliin ng tao, 50,000. Kasi magastos yung transport saka yung pagkain. Alam natin yun kasi Oo. pinag-uusapan natin yun. Pero to a normal person, hindi niya isipin yun. Kaya nga minsan, galing lang ako sa isang sa Coronadal. Tapos sinabi ko, ano mas maganda? Kumita ka ng 25,000 pesos per month, pumapasok ko sa opisina, or 10,000 pesos a month, kasambahay ka. Sabi ng tama nga, 25,000. Sabi ko, nung binilang-bilang ko, kunyari may 25,000 sweldo ka, pupunta ka na Maynila, magkano upa mo? Yes. Magkano pamasahe mo? Magkano pagkain mo? Baka yung 25,000 ang ending mo 5,000 matitira or less. Baka lugi ka pa. Exactly. Diba? Pero yung kasambahay, again, not for yung kasambahay, walang babayarang upa, walang pamasahe, walang pagkain, walang lahat. Yung 10,000 na kinikita niya neto. Oo. Kanya yun, di ba? Exactly. Kaya nga, if you are out there, you're considering to have more time for your family, consider freelancing or work from home. That's one of the best. And I teach, and I teach people, if you're interested with freelancing, just message me or type na lang sa comment section, habulin ko na lang kayo yung type freelance. Ayun. I-follow nyo si Sir Chinky sa kanyang mga social media accounts. Tapos may podcast din si Sir Chinky. Yeah. Chink Positive. Chink Positive. Yeah, it's really an honor and privilege talaga na to be able to impart information and knowledge, especially kasi ang goal namin talaga, I want to see every Filipino to become financially free. Gusto ko talagang bawat Pilipino maging iponaryo. Yan. Kaya nga yung mga, pwede ba tayo mamigay ng ipon box dito, sir? Ay, pwede. Ayan. Pwede. O sige, magpa-raffle ka ngayon. Paraffle tayo ng ng mga ilang pamimigay natin, Sir Chinky, na ipon box. Ay, kahit na 20. Ayan, sige. 20 na ipon box sa mga listeners na magko-comment sa episode na to. At syempre, kukunin ninyo sa TPN. Papadala ba natin, sir, sa kanila? Patadala na rin natin. Padala natin, ha? Oo. Sige. Sa mga immortal, para sa inyo yan. Dahil sa special episode natin, kasama si Sir Chinky Tan na parte na ng The Pod Network Entertainment. Yeah. Oo. So, sir, maraming salamat sa mga senior nyo na knowledge sa mga listeners natin. And talagang favorite ko talaga pag nagge-guestan tayo sa podcast . Bakit? Gusto kong nililito yung mga tao. Nasaan ba yung host? Nasaan yung guest? Oo. Maraming salamat again, Kuya Stan. At the same time to everyone out there sa Underpaid Mga Immortal. Please do follow me at my other social media also sa YouTube, Facebook, TikTok. Maraming salamat at pagpalain po kayo lahat. Ayun, mga immortal. Like and subscribe to the Underpaid Podcast, Suplado Motors, at sa mga SOCMED accounts namin, Stanley Chi, tapos co-host ko si Zar de los Reyes, at syempre kay Sir Chinky Tan. Mamimigay tayo ng ipon box. Mag-comment kayo at share nyo na rin kung ano yung natutunan ninyo. Para naman productive kayo at may learnings, no? At in future episodes, imbitahan uli natin si Sir Chinky. Kaya sir, very thankful kami rito sa Underpaid at you graced our our show. Sana naman sa sunod sa men's room naman ka namin ma-invite. Ayun naman, anytime. Ayun. So, for Mr. Chinky Tan, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. Kita-kits tayo next episode. Bye!
Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity, professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters: rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966 200 6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.